ang Panginoon ay hindi lamang pangalan. Ito po ay isang posisyon. Siya ang may otoridad. Siya ang masusunod. Siya ang may control ng direksyon sa ating buhay. Kaya ang tanong na ito, hindi lang naniniwala ba kay Jesus, kundi sino ang masusunod sa araw-araw mong desisyon. No? Ang prinsipyo ng Biblia, kapatid, sabi sa talata Matthew 6:24, hindi kayo maaring maglingkod sa dalawang Panginoon. No? Ibig sabihin, hindi pwede hati ang puso mo. May isa talagang mauupo sa trono ng buhay mo. No? Dahil ang totoo, maraming taong gustong sumunod kay Jesus. Pero gusto pa rin nilang hawakan ang manubila ng kanilang buhay. Mga kapatid, ang buhay Kristiyano, hindi sapat sabihin lang na susunod ako kay Jesus. No? Kasi totoong buhay natin ngayon ay may tatlong posibleng master sa buhay natin na ating pang sinusunod. No? Baka hanggang ngayon, hindi nyo mamalaya na naniwala po kayo na isa lang ang master nyo. No? Ang Diyos lang. Pero sabihin ko ngayon, kapatid, may tatlo po tayo. May dalawa pa bukod sa Panginoon natin. Isa na dyan, yung sarili natin. No? Mahirap po kalabanin ang sarili natin, kapatid. Una dyan, no? Yung pride natin. No? Alam mo ang tama ng isang bagay na ayon sa Diyos, pero pinili mo pa rin ang gusto. Diba? Pag sinunod mo ang sarili mo, kapatid, Diyos mo ang sarili mo. No? Ang resulta niya, kapatid, no? Kalituhan, guilt, at walang direksyon sa buhay mo. So may isa ka ng Panginoon ngayon, kapatid. Pangalawa dyan, yung mundo natin. Yung mundo natin na kinagalawan natin, yung mga kasalanan na yan, na hanggang ngayon ay atin pa rin sinusunod. Una dyan, yung sumusunod tayo sa uso ngayon. Anong uso ngayon? Sample na lang, cellphone. Gano'n. O, di ba? Hindi mabubuhay ang tao pag walang cellphone. Pangalawa, kapatid, bisyo natin. No? Anong bisyo natin? Marami tayong bisyo, kapatid. Sample na lang. No? Saka na lang ako magsisimba. Saka na lang ako pag mawala na sa akin ang bisyo. Ganun ba yun? No? Yung tukso, kapatid, maling relasyon. No? Alam natin na mali ang ating relasyon. Nakipagkabit ka pa. Ganun. Mundo yan, kapatid. At di mo mabitaw-bitawan yan kasi mahal mo siya. Mali yun, kapatid. May pangalawa ka ng Diyos ngayon. Hanggang ngayon, hindi mo mabitaw-bitawan siya. Siyempre, pangatlo, yung Diyos natin. Pag ang Diyos natin, pag pinili natin, siyempre, sumusunod ka kahit mahirap. Siya ang basihan ng tama at mali, at handa kang magbago para sa Kanya. So, ang resulta niya, kapatid, pag ang Diyos mo, si Hesus Kristo, ang resulta, may kapayapaan ka. May direksyon, ang buhay mo ay may layunin. So, itong tatlo, kapatid, sana nakapili tayo kung saan ang pwede natin gawing master sa buhay. Sabi sa Matthew 6:24, dapat dalawa, hindi pwede dalawa ang master natin sa buhay. Dapat isa lang ang makupo sa ating buhay. So ngayon, tatanungin ko kayo, sino sa tatlo ang gusto nating sundin? Siyempre, ang Panginoon. Siya ang ating susundin. Kasi siya nakikita natin na mayroong kapayapaan. Ngayon, kasi pinili natin si Jesus Christ sa ating buhay na magiging master natin. Ngayong umaga po, may hamon si Jesus Christ sa atin. Kung paano tayo susunod sa Kanya. Kasi siya ang pinili natin magiging master, ito po ang hamon niya sa atin. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Hingin natin sa Diyos ang Kanyang patnubay at gabay. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na aming makasama ka. Sa aming pagtitipon, ikaw po ang aming dakilang Diyos, karapat-dapat sa aming pagsamba.
Linisin mo po ang aming puso at isipan. Buksan mo ang aming espiritu upang maunawaan namin ang iyong salita. Hayaan mo ang bawat sasabihin at marinig namin ay magdala ng pagbabago sa aming buhay. Mangusap ka po sa aming kapangyarihan at ang iyong banal na espiritu at nawa ang lahat ng ito ay para sa iyong kawalatian. In Jesus' name, amen. Ito po ang challenge. Nagbigay po siya ng challenge sa atin. Tatlo po ang binigay niyang hamon sa atin kung paano tayo susunod sa Kanya. No? Kasi pinili natin siya. Ito po ang unang challenge. No? Jesus challenges our comfort. So, ang pangalawa, Jesus challenges our commitment. Ang pangatlo po, Jesus challenges our condition. So, dito, ito po ang comfort na talagang hinahamon tayo ni Jesus kung ano ang komportabling buhay ka. No, hinahamon ka kasi sinusunod natin si Jesus. Basahin natin dito sa talata, Lucas 9:57 to 58. No? Basahin ko. Habang naglalakad si Jesus, may isang tao na nagsabi, no? Susunod ako sa iyo, kahit saan ka pumunta. Sumagot si Jesus, ang mga asong gubat ay may luga at ang mga ibon ay may ugal. Ngunit ang anak sa tao ay wala matutuluyan. So ito ang ibig sabihin niya, kapatid. Ang sinabi ni Jesus, hindi dito ang pagsunod sa Kanya. Ay hindi madali at hindi komportable. Alam mo yung tao, parang excited at handa. Kahit saan, susunod ako. Pero si Jesus, parang sinabi niya, sigurado ka ba? Ganun ba tayo? Oh? Gusto tayong sumunod kay Jesus, pero pag tinanong tayo ni Jesus, handa ka ba? Sigurado ka ba? Kasi sa pagsunod sa akin, ay may kasamang hirap at sakripisyo. Ibig sabihin, ang pagiging tagapagsunod ni Jesus ay hindi emosyon o salita, kundi desisyon handang iwan ang comfort zone mo. Hindi laging may seguridad, yaman o kaginhawaan. Ito tandaan mo, kapatid niyo, sinabi niya, kahit ang mga hayop may tirahan, pero si Jesus walang permanenteng bahay. No? Pinakita nito ang kanyang buhay ay puno ng sakripisyo. No? Simpleng punto, kapatid, ang tunay na pagsunod kay Jesus ay may kapalit. Handa ka bang iwan ang iyong komportabling buhay? No? Halimbawa sa buhay, kapatid, una, may isang kabataan na gustong maglingkod sa simbahan. Nung una, masaya. Ganado siya, pero nang dumating ang puyat sa practice, puyat, pagod sa ministry, kaunti ang na-appreciation. Unti-unti siyang umatras. So ang tanong, sumunod ba siya dahil mahal niya si Jesus o dahil komportable lang siya? No? Pangalawang sample, kapatid, may isang taong gustong sumunod kay Jesus, pero ayaw niyang iwan yung maling barkada. Ayaw niyang baguhin ang kanyang lifestyle. No? Gusto lang niya si Jesus, pero ayaw niyang magsakripisyo. No? Ito maging application sa buhay natin. Hindi sapat ang Lord, sumunod ako sa salita yan. Tanungin mo ang sarili mo, handa ba akong sumunod kahit mahirap? Handa ba akong sumunod kahit walang kapalit? Handa ba akong sumunod kahit mawala ang comfort ko? Malalim na mensahe, kapatid. Ang comfort zone ay hadlang sa paglago. Minsan ang comfort zone ang pumipigil sa atin na lumalalim sa Diyos. No? Habang nasa comfort ka, hindi ka matututo magtiwala ng buo
sa Diyos. No? Doon ka lang sa alam mo. Sa kaya mo, hindi sa kaya ng Diyos. Ito hamon sa atin, kapatid. No? Mga kapatid, hindi masama ang maging komportable, pero magiging problema ito kapag mas pinili mo ang comfort kaysa kay Jesus. Tandaan, ang comfort ay pansamantala. Ang pagsunod ay walang hanggan. Ngayon, tatanungin mo ang sarili mo. Sino ang mas mahalaga sa buhay mo? Ang comfort mo o si Jesus? Kung gusto mong maranasan ang tunay na buhay, kailangan mong lumabas sa comfort mo at sumunod kay Jesus Christ. Kahit mahirap, kahit hindi sigurado. Ito ang aral, kapatid, sa unang hamon ng ating Panginoon. Ang pagsunod kay Jesus ay may kasamang sakripisyo. Hindi lang na susunod ka kay Jesus dahil okay ka. Alam mo, kapatid, kag okay ka, hindi mo maalala sa Panginoon. Hindi, sabi nga dito, hindi buo ang iyong pagtitiwala kasi nasa magandang kalagayan ka. Kailangan bigyan ka rin ng Panginoon ng mga pagsubok para maalala mo siya. Ito po ang hamon sa ating kapatid, hindi lang tayo sa bibig lang. Nasusunod ka sa Panginoon, parang sample, sabihin, sinong gustong pumunta sa langit? Taas kamay. Di lahat tayo, tataas ng kamay kasi gusto natin po. Sinong gustong mauna? Walang gustong mauna kasi hanggang salita lang tayo, nasusunod tayo sa Panginoon. Yun po ang maging aral sa atin, number 1. Okay? Paspasan ko na lang para kasi makapato. Okay, number 2 po. Ito po ang hamon sa number 2. Jesus challenges for our commitment. Sabi sa Lucas 9:59-60, basahin ko. Sinabi ni Jesus sa isang tao, sumunod ka sa akin, pero sumagot siya, Panginoon, hayaan mo muna akong ilibing ang aking ama. At sinabi ni Jesus, hayaan mong ilibing ang mga patay sa kanilang mga patay, ngunit ikaw ay kumayo at ipangaral ang kaharian ng Diyos. So kapatid, ito paliwanag niya. Una sa tingin, parang harsh ang sagot ni Jesus. Para wala siyang pakialam, pero sa totoo, hindi niya minamaliit ang pamilya. Sa kultura kasi noon, ang ilibing ng ama ay hindi literal na libing. Madalas, ibig sabihin nito, hintayin ko muna ang tamang panahon. Kapag okay na ang lahat, saka ako susunod. Ano ang punto ni Jesus? Ang pagsunod sa Kanya ay hindi dapat ipagpaliban. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Yung tao, Lord, susunod ako. Pero, hindi pa ngayon. O, di ba? Hayaan mo, sabi ni Jesus, hayaan mo ang patay, ang maglibing sa patay. Ibig sabihin, hayaan mo ang taong walang spiritual na buhay na mag-asikaso ng mga bagay na panlupa. Pero ikaw, na tinawag na mas mataas na misyon. Ang kaharian ng Diyos, yun po ang nag-ano sa iyo. No, tinawag ka na yung Diyos na ang yung kaharian na dapat na isabuhay mo na. Simpleng punto lang, kapatid, no? Ang pagsunod kay Jesus ay may urgency. Hindi mamaya, kundi ngayon. Alam mo, kapatid, ito, sabi nga ng Panginoon, dapat ang pagkaano sa Kanya, dapat agaran. Alam mo, halimbawa, sa pagtulog na lang, kapatid, no? Mahaba pa yung umaga. Ilang oras pa yan. Nasa Diyos po ang kamay kung gisingin ka pa o hindi. Kaya, kailan ka magsimula? No? Bukas, baka hindi ka na magising. Halimbawa sa buhay, kapatid, naramdaman mo na tinatawag ka ng Diyos.
na magbago, tumigil sa kasalanan. At tinawag ka rin na maglingkod. Pero sabi mo, next time na lang, Lord, pag ready na ako. No? Sa totoo, kapatid, baka wala ng next time ay hindi na dumadating. Kaya pag naramdaman mo na tinawag ka ng Panginoon, sunggaban mo na kaagad, kapatid. Ito nga, isa pang halimbawa, isang taong gustong mag-commit kay God, pero mas inuna pa niya yung karir. Anong karir? Trabaho. Mas inuna ang pera, inuuna ang sarili. Pero tandaan mo, hindi masama ang mga yun. Pero, nagiging dahilan para ipagpaliban ang Diyos. Tama? Ako, relate ako dito noong dati. Kasi, bihira lang ako magsisimba ng Sabat Linggo eh. Dahil, may trabaho po ako. Diba? Minsan, isa sa atin dito o sa akin din, minsan hindi makapagsimba dahil inuuna ang sarili. May lakad ako, hindi ako magsisimba. Baka, ito kapatid, baka wala nang next time sa'yo. Okay. Ito application sa ating buhay, kapatid. Ang mga bagay mahalaga, ay mga bagay na mahalaga. Pamilya, trabaho, responsibility. No? Tanungin mo ang sarili mo, ano ang excuse ko sa pagsunod kay God? No? Ano ang lagi mong inuuna kaysa Kanya? Malalim na mensahe, kapatid, ito isipin natin. Hindi sapat sabihin, susunod ako, Lord. Ang tanong, kailan? At sumagot Jesus. Sumagot pala. Ngayon ang gusto ko, sabi ni Jesus. Ha? Dito mga kapatid, ang pagsunod kay Jesus ay buong puso. No? Ito ang aral niya, buong puso. Hindi magdadalawang isip. No? Sa pangalawang hamon po, kapatid, no? Kinakuha na niya yung natin, yung commitment natin, yung pangako natin sa Panginoon. Dapat wala nang pero-pero. No? Pag tinawag ka, naramdaman mo na tinawag ka ni Jesus Christ. No? Wala nang next time, lagi yung isipin, kapatid. Wala nang next time, wala nang take two sa buhay. Hindi na lang magpapako si Jesus Christ para lang sa iyo. No? Niligtas na tayo, dapat magbunga tayo. No? Kasi baka putulin tayo sa kaugnayan natin sa Panginoon. Ito ang panghuli natin, kapatid. Diba? Mabilis. Ito, pangatlo. Jesus challenges our condition. Basahin natin sa Lucas 9:62. 9:61 and 62. No? May isang namang nagsabi, Panginoon, susunod ako sa inyo. Ngunit, magpaalam muna ako sa aking pamilya. Sinabi ni Jesus, ang sinumang mag-araro na lumilingon pa sa likuran ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Okay. Dito po may tatlo po tayong nakikita dyan. No? Paliwanag yan. Una, sumunod ako. Pero, may pero. Yung tao ay gustong sumunod kay Jesus. Pero may kondisyon. Magpaalam muna ako sa unang tingin, parang maayos naman. Pero pinakita nito na hindi buo ang kanyang desisyon. Isipin mo, kapatid, ang tunay na pagsunod kay Jesus ay hindi susunod ako, kundi susunod ako kahit anong takalit. Kahit ano pa ang takalit. Dapat ganun. No? Pangalawa, nag-araro na lumilingon pa. Noong panahon ni Jesus, ang pag-araro ay kailangan nakatingin sa unahan para ang magiging linya ay tuwid. Kapag lumingon ka sa likod, ano mangyayari sa inaararo mo? Anong nangyari? Paliko-liko ang linya. Magulo ang linya. So, ibig sabihin, kung lagi kang nakatingin sa nakaraan, no? Sa dati mong buhay,
sa dati mong comfort zone, yung magandang buhay mo, sa mga kasalanan mo, hindi ka magiging tuwid sa iyong lakad sa Panginoon. Hindi ka lalago sa spiritual sa Diyos. No? Pangatlo, hindi karapat-dapat sa kaharian. Hindi ibig sabihin na hindi ka mahal ng Diyos. Ang punto, hindi ka magiging epektibo at handa kung hati ang puso mo. Ang Diyos ay naghahanap ng buong commitment sa iyo. Ang Diyos naghahanap ng gusto sa iyo na walang atrasan. Walang pagdadalawang isip. Yun ang hinahanap ng Diyos sa iyo. Halimbawa sa buhay, no? Commitment sa Diyos. May isang taong gustong maglingkod sa church. Pero sinasabi, Lord, maglingkod ako, pero kapag free lang ako. Ganyan ba tayo? Ha? Lord, magsisimba ako kapag wala na akong lakad. No? Ginagawang optional ang Diyos. No? Ang resulta, hindi po consistence. Hindi lumalago. Laging may dahilan. Pangalawa, halimbawa, no? Pag-iwan sa dating buhay. No? Isang kabataan na gustong sumunod kay Jesus, pero ayaw bitawan ng barkada. Barkadang masasama ang influensya. Ayaw iwan ang bisyo. No? Para bang lumilingon sa likod. Kaya nahirapan siyang magbago. No? Halimbawa sa comfort zone. May tinatawag si God na gawin mong ministry, pagbabago, forgiveness. Pero, Lord, hindi pa ngayon. Baka mahirap. No? Yan ang pag-aatras habang sumusunod. Alam mo kapatid, dito, pagka sinabi ng Diyos na tinawag ka, dapat walang atrasan. Naalala niyo ba si alam ko naman na alam niyo rin. Si Abraham, pastor. Kung i-correct niyo lang ako kung kasi matandaan ko lang. Kasi sinabi ng Panginoon doon na ialay mo yung anak sa kanya. Si Isaac ba yung pastor? Okay. Walang pagdadalawang isip si Abraham, no? Binigay niya kaagad. Doon mo nakikita ang tunay na pananampalataya sa Panginoon. Na wala siyang pagdadalawang isip, no? Inalay kaagad yung anak. Masakit 'yun, kapatid, kasi anak mo 'yun. Pero dahil hiningi ng Diyos, dapat ibigay mo rin sa kanya. No? Simpleng mensahe, kapatid, no? Tapos na. Dapat ang pagsunod natin sa Panginoon, hindi pabalik-balik. No? Hindi kalahati. Kasi pag kalahati, kapatid, no? Hindi ka makamupon yan. Iniisip mo pa yung dati mo, yung bisyo mo, yung mga mali mong ginawa, mga kasalanan sa buhay mo. Ayaw ng Diyos yan. Dapat yung pangako, buo para sa Diyos. No? Dapat walang kondisyon. No? Walang kondisyon ang pagsunod na sa ating Panginoon. Okay. Tanong sa iyo, kapatid, no? May mga bagay ba sa buhay mo na hirap mong bitawan? Ito po ay tanong po sa atin. Ha? Sinusunod ka ba kay Jesus kung walang kondisyon o may pero pa? No? Ito, kapatid, mabilis lang, no? Ito pangwakas. Panghuli natin, kapatid. Mga kapatid, si Jesus, lagi natin tandaan na si Jesus ay hindi lang tagapagligtas. Siya rin ang Panginoon, at kung siya ang Panginoon, siya ang masusunod. Hindi tayo. Hindi ang gusto natin. Dahil binigay niya ang kanyang buhay para sa atin,
nararapat lang din ibigay natin ang buong buhay natin sa Kanya. Ito ang hamon sa ating kapatid bago ako magtapos, kapatid. No? Kaya ang tanong ngayon ay simple pero mabigat. Sino ang Panginoon sa buhay mo? Ikaw ba o si Jesus? Sana ho may nakakuha po tayong aral po sa umagang ito, mga kapatid. No? Napakahirap po ang pinano ng Diyos sa atin. Challenge, pero magiging hamon sa atin yun habang buhay. Dapat i-practice natin, kapatid, na ang pagsunod sa Panginoon ay may kasamang sakripisyo. Dapat buo ang ating loob. No? Panindigan natin ang ating commitment sa Kanya. At ang pagsunod natin sa Kanya, walang atrasan, kapatid. Tuloy-tuloy lang. Kasi ang Panginoon, tama ang sinabi ni Pastor noong nakaraan. No? Pag ang Diyos, Siya ang pinili mo sa buhay mo, pag ang tao, kung wala daw Kristo, sabi ni Jesus, Pastor, useless ang tao, kapatid. Totoo yun. Kasi ang tao walang Kristo, lahat ng problema mo, wala ng solusyon. Lahat ng katanungan mo sa buhay mo, wala ng kasagutan. Pero kung may Diyos ka sa buhay mo, lahat ng katanungan sa buhay mo, may kasagutan. Lahat ng problema mo, may solusyon. Kahit iwan ka ng mahal mo sa buhay, kapatid, tandaan niyan. May Diyos pa naniniwala sa iyo. Handa kang hindi ka iwan hanggang ngayon. Yan lang po, sana naintindihan natin na natuwa ng aral. Purihin po ang Panginoon at